Oras natin mga kabigwas, sagat ng alas 6:18 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, magandang umaga buong lalawigan ng Palawan. At gayon din, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo muli magsakasama-sama ngayong araw ng Biyernes, Mayo 1, taong 2026 para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong maging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. At para sa ulo ng ating mga balita, sa ating balitang international mga kabigwas, Iran nagbanta ng matinding pagganti sa US sa gitna ng tension sa Strait of Hormuz. Sa ating mga balitang national mga kabigwas, posibleng impeachment trial ni VP Sara pinaghahandaan na ng Senado. Pangulong Marcos nananatiling may tiwala sa AFP sa kabila ng umano'y koneksyon sa assassination plot. Defensor dawit sa kaso ng human trafficking. Panukalang total ban sa mga basurang galing ibang bansa, sinusulong sa Kamara. At sa iba pa nating balitang nasyonal, DOJ patuloy na sinusuri ang plunder complaint laban kina Estrada at Revilla. Oras sa ating mga kabigwas sa ganap ng alas 6:20 ng umaga at tayo magpapatuloy para sa detalye ng ating mga balita. Sa ating balitang international mga kabigwas, Iran nagbanta ng matinding pagganti sa US sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang Iran na magsasagawa ito ng long and painful strikes laban sa Estados Unidos sakaling ipagpatuloy ng Washington ang panghihimasok sa Strait of Hormuz. Patuloy na hinaharangan ng Iran ang naturang karagatan bilang tugon sa naval blockade ng US Navy. Dahil dito ay apektado ang humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng langis at gas na nagdudulot ng pangamba sa global energy market. Bagamat umiiral ang tigil putukan mula Abril 8, nananatiling walang malinaw na kasunduan ang magkabilang panig at patuloy ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, inaasahang bibigyan ng briefing si US President Donald Trump hinggil sa mga planong panibagong military strikes laban sa Iran upang mapilitan itong makipagnegosasyon. Agad namang umalingaw-ngaw ang epekto nito sa pandaigdigang merkado kung saan umabot sa higit na $126 kada bariles ang presyo ng Brent crude bago bahagyang bumaba sa humigit kumulang $113. Samantala, nagbabala ang isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps na anumang pag-atake ng Amerika ay tutugunan nila ng malawakang pinsala laban sa mga base militar at sasakyang pandagat ng US sa rehiyon na lalong nagpapataas ng pangamba sa posibleng paglala ng sigalot. Para naman sa ating balitang national mga kabigwas, posibleng impeachment trial ni VP Sara pinaghahandaan na ng Senado. Inihayag ni Senate President Vicente Soto III na sinimulan na ng Senado ng Pilipinas ang pagtalakay sa mga posibleng senaryo at paghahanda sakaling maipasa ng Kamara de Representantes ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, nagsagawa na ng caucus ang mga senador upang mapag-usapan ang iba't ibang aspeto ng proseso, kabilang ang timeline, mekanismo ng paglilitis at mga kinakailangang logistical arrangements para sa
impeachment trial. Ipinaliwanag niya na ang mga paghahandang ito ay nakabatay pa rin sa posibilidad na maipadala ng Kamara ang impeachment complaint sa Senado. Aniya, mahalagang maging handa ang kapulungan upang agad na makakilos kung sakaling matuloy ang proseso. Tiniyak din ng Senate President na kapag natanggap na ang Articles of Impeachment, handa ang Senado na gampanan ang tungkulin nito bilang impeachment court alinsunod sa itinakda ng batas at konstitusyon. Samantala, sa kasalukuyan ay nananatiling nakatuon ang Senado sa paghahanda habang hinihintay ang susunod na hakbang mula sa Kamara hinggil sa nasabing usapin. At oras natin mga kabigwa, sigap ng alas 6:24 ng umaga at tayo magpapatuloy para pa rin sa ating balitang nasyonal. Pangulong Marcos na nanatiling may tiwala sa AFP sa kabila ng umano'y koneksyon sa assassination plot. Nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng mga pahayag na may isang aktibong miyembro umano ng militar na nasangkot sa sinasabing assassination plot laban sa Pangulo. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Pangulo na nananatili ang kanyang kumpiyansa sa mga kasalukuyang miyembro ng AFP at hindi dapat agad madungisan ang buong institusyon dahil sa aligasyon laban sa iisang individual. Lumabas ang usapin sa pagdinig ng House Committee on Justice kung saan sinabi ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na posibleng isang miyembro ng AFP ang kabilang sa mga nakausap umano ni VP Sara Duterte kaugnay ng planong pag-atake laban kanila Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, nanawagan ng Malacanang na hayaang magpatuloy ang investigasyon ng mga otoridad at umiwas muna sa pagbibigay ng detalye na maaari makasagabal sa operasyon. Binigyang diin din ng palasyo na mahalagang igalang ang proseso ng investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan habang pinananatili ang integridad ng kredibilidad ng mga institusyong sangkot sa usapin. Oras sa ating mga kabigwas sa ganap ng alas 6:26 ng umaga at tayo magpapatuloy mga kabigwas pagkatapos lamang ng isang patalastas. O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hinanang property mula sa magulang na gusto ay transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsagawa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, DIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan.
Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Clearing Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Oras sa ating mga kabigwas, sigurap ng alas 6:29 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng J&Q Docs Land Titling Services. At tayo magpapatuloy mga kabigwas para pa rin sa detalye ng ating mga balita. Para pa rin sa ating balitang nasyonal, defensor dawit sa kaso ng human trafficking. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na isasama ang dating mambabatas na si Mike Defensor sa mga karagdagang kasong may kaugnayan sa human trafficking matapos ang investigasyon sa umano'y sex of exploitation operation sa isang establishmento. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaasahang ihahain ang mga kaso sa Interagency Council Against Trafficking sa susunod na linggo. Lumalabas umano sa paunang resulta ng investigasyon na may sapat na basehan upang isama si Defensor sa mga kakasuhang personalidad. Batay sa natuklasan ng NBI, inuugnay si Defensor sa kumpanyang nagpapatakbo ng nasabing establishmento kung saan 54 na kababaihan ang nasagip mula sa umano'y sexual na pansasamantala. Pinaniniwala ang ding may bahagi siya sa pagmamay-ari ng kumpanyang sangkot sa operasyon. Dagdag pa ng ahensya, ang lupang pinagtatayuan ng establishmento ay pag-aari ng pamahalaan at nasa ilalim ng Presidential Commission on Good Government na ipinapaupa sa isang pribadong kumpanya na konektado sa iba't ibang negosyo. Sa kasalukuyan ay patuloy ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng operasyon at ang iba pang posibleng sangkot sa umano'y iligal na gawain. Panukalang total ban sa mga basurang galing ibang bansa isinusulong sa Kamara. Isinusulong ngayon sa House of Representatives ang isang panukalang batas na layong tuluyang ipagbawal ang pagpapapasok ng solid waste mula sa ibang bansa papasok ng Pilipinas. Sa ilalim ng House Bill No. 8747 o Solid Waste Importation Ban Act of 2026 na inihain ni Representative Nathaniel Oducado, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aangkat, paggamit at pagproseso ng mga dayuhang basura, kabilang ang plastic at iba pang tinatapong materyales sa loob ng bansa. Ayon kay Oducado, hindi dapat gawing tambakan ng basura ang Pilipinas, lalo na't nahaharap na rin ito sa sariling suliranin sa waste management. Binigyang diin niya na kailangang pangalagaan ang kalikasan at kalusugan ng mamamayan laban sa panganib na dulot ng imported waste. Nakasaad sa panukala ang mabigat na parusa para sa mga lalabag, kabilang ang pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon. Para naman sa mga dayuhang sangkot, agad silang ipapadeport, habang ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nakikipagsabwatan ay maaaring tanggalin sa serbisyo. Itinakda rin ng panukala na obligadong ibalik ng mga lumabag ang inangkat na basura sa bansang pinanggalingan nito at sila rin ang sasagot sa lahat ng gastusin kaugnay nito. Sa kasalukuyan, inaasahang pagdaraanan pa ng panukala ang masusing deliberasyon sa Kamara bago tuluyang maisabatas. At oras natin mga kabigwas, sa ganap ng alas 6:33 ng umaga at tayo magpapatuloy para pa rin sa ating balitang nasyonal. DOJ patuloy na sinusuri ang plunder complaint laban kina Estrada at Revilla.
Inamin ng Department of Justice na kasalukuyan pang sinusuri ng prosekusyon ang magiging resolusyon sa reklamong plunder na inihain laban kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla Jr. Ayon kay Attorney Richard Anthony Fadulyon, nananatiling under review ang kaso habang pinag-aaralan ng mga piskal kung ito ba ay dapat ibasura o tuluyang iakyat bilang formal na kaso sa korte. Dahil dito, hindi pa naipapasa ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang nasabing reklamo na inihain ng National Bureau of Investigation. Bukod kina Estrada at Revilla, kabilang din sa mga sangkot sa reklamo ang dating mambabatas na si Zaldico at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na nahaharap din sa katulad na aligasyon. Sa kabila ng patuloy na pagsusuri, tiniyak naman ng DOJ na uusad ang proseso ng investigasyon, alinsunod sa batas at patuloy nilang tinitimbang ang mga ebidensya upang matiyak ang tamang hakbang ng kaso. At oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:35 ng umaga. At yan ang ating mga nakalap na balita ngayong umaga para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Sa ngalan pa rin ng aming General Station Manager kay Ma'am Yumi Cascara, sa aming Program Director kay Sir Jeffrey Balahonda, at sa aming News Director kay Ma'am Rose Dingding, sa ating mga technical staff kay Tech Leo at Tech Neuron. Ako ang inyong naging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. At mga kabigwas, antabayanan ninyo ang mga susunod na programa ng himpilan ng Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Kung saan mamaya lamang ay may programa tayong serbisyo publiko at argumento, kasan makakasama siya kasamang Baby Pertes. At ang programang Ikaw at ang Musika, mamayang alas 2 ng hapon. At ang programang Love Notes, saan ito ay mamayang ganap na alas 6:30 ng gabi. Maraming salamat mga kabigwas at isang mapagpalang umaga sa ating lahat.